mawala ni Ate Mercy. Ano kay Ate Mercy ako, di ba? Ano na nga po bang plano? May plan po ba na palitan siya sa Aegis? Kasi may mga talks po na si Miss Laika ay parang kino-consider daw dahil kumanta rin po siya ng Aegis song at doon siya nanalo. Ay, hindi po. Wala pong ipapalit kay Mercy. Siguro po, guess lang po, pwede. Pero si Mercy po, forever po siya sa Aegis. Wala pong mawawala na Mercy. Ayun, at least malinaw. And then, dito po sa mga line-up of guests nyo, sino po dyan yung pinaka-dream nyo na makasama sa concert? Or meron po bang dream ng Aegis na hindi na isama dito sa concert? Sila naman lahat, paborito namin eh. Sino pa yung mga gusto natin lahat naman eh. Gusto namin si Sopronio, gusto namin sa US, nakasama namin siya bago siya nanalo. Para sa song po, kung magkakaroon kayo ng collaboration? Siguro basang-basa sa ulan. Oo, basang-basa. Okay. And last na lang po, ayan po, sa dami ng mga local singers na kumanta rin ng mga Aegis song, sino po yung pinaka nagustuhan niyo yung version? At sino rin yung po yung medyo parang gusto niyo i-improve pa? Ayun po, pwede po. Version mo. Wow! Gusto i-improve. Hindi ba sa mga, opo, kidding aside, sa mga, kasi dami na po kumanta eh, parang yung na-impress kayo na, ay, ang galing ng version niya ng Aegis. Johnny San. Video na Lani, no? Lani and Miss Regine? Opo. Okay, sige. Ako na lang, ko na lang yung gustong i-improve. Thank you so much po and good luck sa concert. Thank you! Ayan, diba? Kakaiba. Hindi lang basta magaling sa pagtatanong ang ating Janice, kung hindi isa rin pala siyang performer. At nakaduet pa, diba? Full band setup. Maraming salamat po sa inyo. Ang susunod na magtatanong naman, si kumagkao.com. Kuya John, bueno. Hello po. I'm a big fan of Aegis, of course. Like any other Filipino, there is. Una-una sa lahat, tatanong ko po yung as Aegis itself. Kasi parang if somebody mentions the band's name, it's already iconic. Ganun na kaagad siya sa psyche ng Filipino. Na parang kasama na kayo sa kultura, kumbaga, ng music per se in the Philippines. How does that parang feel as a band member and as a singer? How does that feel kung binabanggit kayo as an icon? Una, masarap sa pakiramdam. Talagang tinangkilig yung pangalan namin, yung kanta. Iba yung pakiramdam eh. Minsan masasabi ko na, kami ba to? Kasi pagka narinig mo yung Aegis, sinasabayan na lang ng kanta. Masaya kami kasi yung mga bata, yung mga matatanda, nakakasabay sa kanta eh. So, pakiramdam ko, talagang ang Aegis na dyan, wala na wakas. Kaya nagpapasalamat kami sa lahat ng mga tao, tumatangkilik kanta namin. Hanggang nandyan sila, nandito rin kami para masayayin sila. Kaya thank you. Hindi talaga namin yung parang na-feel na parang kagaya ng mga sinasabi nila kasi wala, ang alam na namin, kumakanta kami sa may mga shows kami, masaya kami sa ginagawa namin. Kaya minsan pag may mga iconic na parang, ang ito ba? Pero para sa amin, nagtatrabaho kami, nagbibigay kami ng sayo, yun lang yung na-feel namin. How about sa inyo as vocalists? Yung ganun din po. Masaya po kami kasi sasabihin nila, uy, Aegis yan, iconic yan. Para sa amin masaya kasi yung pinaghirapan po namin simulat sa poll, talagang hirap po kami. Tapos ganito nararamdaman namin. Pero doon, ganun pa rin po kami kung ano po kami sa umpisa. Hanggang ngayon po,
hindi po, ganun pa rin kami. Kung maliit man kami, hanggang ngayon maliit pa rin po. Pero talagang ganun po, masaya po kami, pasalamat kami kay Lord na dumating kami sa lugar na sinasabi ng Iconic. Thank you. Pero dahil din po yun sa inyo. Thank you so much po. My second question is actually just, para malaman din ng mga tao, nagbago ba ang buhay ninyo from the day that you started VGs? Sa tingin nyo, ganito kami noon, pero ngayon, we can do something else. Siguro yung sa mga band members also. Malaking pagbabago talaga, syempre. Kung wala kami sa banda, hindi namin alam kung ano yung buhay namin ngayon sa akin. Pero dati po, kayo po, Miss Vilma, dati po ano po yung ginagawa ninyo prior to the band? Kasi bata pa rin ako pumasok sa banda eh. Hindi ko rin alam kung ano talaga yung pupuntahan ko nung time. Kasi 19 pa lang ako pag-graduate. So parang from school, diretso na kayo into band? Pare-pareho rin po kayo? Ako hindi, galing ako Mindanao. So, gusto kasi, nung time na umalis ako ay 7 po kami. So, gusto ko po silang, ayaw ko po maranasan yung maranasan nila. Kasi ako po yung kumakanta. Kami dalawa ni Marcy talaga palagi kumakanta na ibang lugar. Tapos, contest, ibahin namin yung pangalan namin para kung matalo man ako, matalo siya, meron kami pamasahe. Yung ganun, kaya gusto kong maranasan yung, ayaw maranasan. Amateurista po kayo. Opo. So ayaw ko po maranasan ng mga kapatid ko. Kaya ako po pumunta ng Manila na sabi naghahanap po ng singers. So yun po. Pero iba-ibang banda po kami. Pero isang management lang po. Isang manager lang po. Okay. Who would you attribute yung pinaka na-discover ako nino? Yung ganun po. Meron kasi isang singer po na galing po din sa manager namin. Naghahanap po sila ng singer. Nakilala ko po yung mother niya. So, kaya dinala din po niya ako dito. Sa Manila? Opo. And that's where Aegis started? Hindi pa po. Sound Trippers, Blues of Fire po. Aegis, Blues of Fire. Tapos Sound Trippers, Aegis Sound Trippers. Aegis Sound Trippers, magkasama na po kami. Sa ano po ba ito? Sa Japan? Japan po. Japan po kami dati. Kaya gusto ko po talaga makatulong sa mother po namin. Parang ang dami ring people na may inspire sa story ninyo. Congratulations po and looking forward to also see the concert. Thank you. Thank you. Thank you, Kuya John. Ayan, bago si Albert, unahin natin si Sir Jojo Panaligan from Writer PH. Ayan. Tanong ko lang po, kung titignan niyo po bilang musikero itong tanong ko, ano po ba yung role ni Mercy bilang vokalista sa banda? At paano napilayan yung banda dahil wala na siya? Yung mga ibang kanta po, kaya naman po namin kasi nung time na pumasok si Marcy, binibigay na po namin ng mga linya po ng iba. So kaya naman po, pero iba po talaga na nandyan po si Mercy. Kung sabi po niyo na paano napilayan, talagang pilay po kami talaga nung nawala si Mercy. Ibang-iba po talaga yung nasanay na po kami na buong pag may concert, andyan kami lahat. Ngayon talagang pilay man po, pero yun nga sabi ko ipilitin po na talagang ito na po, baka mas lalo kaming maging ano pa tawag ko, maging matatag, magaling. Yung gano'n po. Actually, last March pa naman nawala si Mercy sa amin sa grupo. Kasi nasa nagpapagahilan siya. April. April. So far naman sa mga shows namin, may mga shows kami, may mga gigs kami, maayos naman yung tutulungan namin. Pero ito kasi major show. So, parang, andun yung hahanapin
Thank you kay Direk Frank. Frank, meron ka bang plan B kung sakaling dumating yung point na hindi nila makanta yung song dahil sa sobrang lungkot? Yung repertoire po nila na gagawin namin, siyempre nag-iisipan po talaga namin yun. Iniisip ko rin as a director na baka umiyak na sila dito. So kailangan handa ako na may pangsalo. Hindi po ako yung kakanta. Pero yun po. So talagang pinag-iisipan talaga. Kasi coming from a 2018 sold out concert at the Araneta, itong concert nila ngayon, medyo ay yung puso nila, ramdam ko. So as a director, kailangan ma-translate ko yun into something meaningful for the audience also. Something na, syempre, katulad ng sinabi natin kanina, magkakatribute sila of course kay Mercy. Kung paano gagawin yun, puso lang ang makakapagsabi. Hindi natin siya ipipilit, pero puso lang ang magsasabi. At saka napansin ko dun sa mga napanood ko sa YouTube, talagang sinasalo din sila ng audience. Pag nakikita wasak na yung banda, sumasalo talaga sila na. Kasi yung mga kanta nila sobrang sobrang iconic na pag hindi sila kumanta, feeling ng audience kailangan maging parte sila. At siguro hindi pwede kong sabihin sa concert na to, parte ang audience sa concert na to. Magiging parte sila sa pagkanta, sa pag-celebrate ng 25 years na. Thank you. Huling tanong ko kay Ray. Alam ko naman na dahil iconic nga ang AGs, yung tunog mismo, as much as possible, you stay doon sa original areglo. Through the years, I've watched AGs in different concerts, pero napansin ko nga na talagang kahit yung bagsak ng drums kung pwedeng plakado, ginagawa nyo. Paano nyo iniiwasan na hindi kasawaan yung mga kanta? Considering na every night, yun at yun. Actually po, Baka hindi kami nagsasawa, pero kayo bilang musikero. Una-una po, sawa na kami sa totoo lang. Pero dahil po, ang mga tao, sa amin, sa part po namin, ay namin kantahin kasi sawa na halos nakatulugan na po namin yung mga songs na yun. Pero dahil po gusto po ng tao, talaga pong ginagawa namin lahat. Para hindi masyadong kumbaga, hindi binibigyan namin ibang konting variation. Kumbaga sa may mga songs kami na although iniiksian namin, minsan biniba namin ng konti ang tono para lang maiba, para hindi ba, okay, may bago rin pala sila. Actually, same song pa rin yun. Kumbaga sa para hindi masyadong anong tawag doon, nakakasawa sa audience ka. Pero actually, hindi naman kasi sa kanta yun eh. Depende kasi sa vocalista yung magdala. Ang galing kasi lang magdala ng songs na kaya hindi nakakasawa talaga. Inisip ko nga nung binasa ko yung title na ang obvious explanation, halik sa ulan, galing sa title ng hit songs, halik pati ulan. Pero inisip ko, mas magiging chill ba yung areglo, na parang tag-ulan o ano. Nasubukan nyo na bang lumihis dun sa mga dati yung areglo, pero ayaw talaga ng audience? Alam nyo, minsan, ginawa namin sa Alpha yan, yung ginawa namin disco. May mga songs kami, lahat ng mga songs, hit songs namin ginawa namin disco. Pero hindi siya nag-click masyado dahil hinahanap pa rin ng tao yung halimbawa, kumakanta na kami ng disco na basang-basa sa ulan. Gusto na lang patigil, pero gusto na lang yung original song na basang-basa sa ulan. Ganun ba? Ako, observation ko, just to butt in. Ang AGs kasi, hindi sila yung typical sessionistas na nagbabasa ng nota. Memorized sila eh. So, ang ginagawa namin is yung puso talaga. So, ano yung feeling nyo sa ganitong panahon? Anong feeling nyo sa ganito? So, ginagawa ko as a director also. And together with AGs, na yung feeling, sa parte na to ng concert, dapat ang feeling ganito. So, si Kuya Ray, ayan, si Juliet, doon nila ngayon, titipayaw nila. Even our opening ng 20, titipayaw. Kaya sobrang proud ako talaga dito sa kanila. Kasi sobrang professional at saka iconic talaga.
comment ko lang, minsan na nga lang kayo nag-disco, nag-produce pa kayo ng iconic hit, di ba yung Christmas Bonus? One of your, I think, if not the only upbeat song nyo, and yet naging classic pa. So, ganun kagaling ang Aegis. Thank you. Maraming salamat. Alam mo, totoo yun, no, Kuya Chocho. Kwento nga namin ni Ate Janice dito. Parang, yun nga, mula noon hanggang ngayon, pero pag narinig mo yung tunog ng Aegis, hindi naluluma. Diba? Yun ang pinag-uusapan natin. Ito rin, hindi rin naluluma. Albert, ayan. Itanong mo na, ang gusto mong itanong. Maganda yun. Bata pa ako, Mar. Sa'yo kumaluma. Ay, hey, mabuhay! Congratulations! My first question to Direk. Napag-usapan namin dun sa likod. Direk, ano ba, yung pag napanood ba namin yung concert, mababasa ba kami? May gano'n ba kami feeling? Tagal na namin yung pinag-uusapan, yung paano mababasa. So, siguro, expect nyo na something na mababasa ang inyong mga mata. Dahil sa sobrang ganda ng repertoire nila. Tsaka yun, itong concert talaga ito sobrang, sa totoo lang pressure din siya talaga. Kasi nanggaling tayo sa malaki, tapos to a medium scale concert. So syempre nanggaling tayo sa malaking stage, madaming LEDs. Syempre dito ganun din. Ganun din, kasi they deserve it. Ganun talaga. So to answer your question, yeah. Emotionally mababasa. Okay, and thank you, Direk, and to the Aegis Band. Sabi ni Jairo, kumusta? Joke lang na. Mamaya na. And then yung question ko is, like, kasi you had hits, di ba? And then your hits became classic already. May pressure ba to follow up the same level of hit songs that you had up to this day? May ganun ba? Or happy na kayo doon sa mga nagawa nyo ng kanta at ayaw, parang ganun. Alam mo, actually contento na kami talaga. Kasi una-una hindi namin iniisip na darating kami sa ganitong panahon na sumikat yung mga songs namin. Pero syempre nagkaroon kami ng challenge. Nag-iisip kami ng mga bagong idea. Kasi actually yung kuha ng mga songs namin, brother ko, although nawala na kasi siya, kaya nahihirapan kami gumawa rin ng mga songs na kahilera man lang sa mga songs na pinasikat nga, pinasikat namin. Kaya it's a big challenge also na meron kami mga songs na nagawa, pero I don't know kung ano nangyari, kulang sa push o I don't know kung hindi na gustuhan ng tao, hindi kami nila. Yung isang song na doon, gusto namin talaga yung Gungkot. Kahit naman tama, sana ayaw sasama man yung direct yung kanta yun. Yung kanta yun ni Mercy. Kanta ni Mercy, yung Gungkot. Napakagandang kanta, ang ganda ng meaning niya. Kaya sana may sama sa itong February 1 and 2. And yung last na lang is, I don't know if this was asked earlier, but of all the hit songs you had, what was surprising, which one of those you were very surprised na talagang nagustuhan siya ng mga tao? Ang alam ko yung halik. Halik, silot na basang-basa sa ulan. Yan talaga yung inanunod. At saka yung... Pero bakit hindi nyo in-expect na mag-hit siya? Kasi dati yung mga banda dati, mga recording, hindi nag-hit eh. Alam yung, hindi kami na umaasa. Kasi nagja-Japan nga kami. Gusto namin Japan kasi may pera po. Nung nag-recording po kami, biglang nag-hit po. Yun na po. Sinabay po namin yung basang-basa. Halik, sa isang album lang po yun. Luha at saka yung Sinta. So destined talaga kayo maging icon, di ba? Kasi unexpected lahat. Opo. Congratulations! Thank you. Thank you, Albert. And then down to our last question for today. We have Rachel from PEP. Ayan. Hi, good afternoon. Meron ba kayong na pwedeng
share na rejection na naranasan nung nagsisimula pa lang kayo as ages? And then, siguro mas nakapag-inspire ngayon sa inyo na ay pinagdaanan namin yun, pero eto na pagtagumpayan namin yung challenges na yun. Madami po. Sa rejection, marami. Isa kami, nung pumasok kami sa, kasi sanay kami tumugtog lang sa mga maliliit lang na bars. Yung malaki lang sa atin yung Sergeant Blues. Oo, yun yung pinaka... Tuwang-tuwa kami kasi, wow, ganda. Parang pagpasok namin, tapos nakatingin sila lahat. Kasi naka-costume kami. Parang gano'n. Yung show band. Tapos napatingin sila lahat. Tapos, isang, I don't wanna name any artist na, pero nagkataon na parang ayaw niya kami makasabay. Kasi mga nanonood sa amin, parang hindi parang fit sa kanila. Kasi medyo, sila. Kaya, parang ayaw nila kami makasabay dun sa araw ng show niya. Kasi iba yung audience namin sa audience niya. Ang sikat na po ito noon. Sikat. Tapos, ibang rejection pa, yung sumakay sila ng taxi, na bago pa lang narinig nila dun sa radio, sa taxi. Sabi niya, uy mo, kanta namin yan kuya. Sabi niya doon sa driver. Sabi niya, kasi nakachinela, saka sa mukha wala lang. Parang isip-isip nila, talaga? Sa inyo to? Ay, parang basta kung sa rejection lang marami. Meron din sa bar na ayaw na nilang patugtugin yung luha. Halik. Halik, tsaka luha. Kasi nagwawala yung mga tao. Kasi parang tuwa sila. Sa sobrang gusto nila yung kanta, nagbabato na sila ng mga tissue. So ayaw nung bar. So marami po. Tapos meron pong concert na sasabihin, sa ibang bansa po yun. First time namin sa US po. Kasi talaga naman doon, kailangan mo mag-promote. Dati, magbibigay ka ng mga flyers, gano'n. Sa mga city, gano'n. May mga Pilipino, tapos bibigay ko, ay, ages po, note po kayo na, sino yan? Sino sila? Sino ba yun? Gano'n. Kami po yun. I don't care. Gano'n. So, kami naman po, tanggap na namin mo kasi simula pa. Umpisa pa lang alam namin kung saan po kami nanggaling. Kaya kahit yung mga ganong mga nasasaktan po kami, hindi namin po pinapakita. So, hindi naging kaya po, challenge. Yun po talaga mga challenge namin. Naalala niyo po yung unang beses na eto talagang sikat na kami. Napatunayan po ninyo na nagtagumpay po yung grupo sa band. Nung nagka-award na, parang nakatanggap kami ng platinum. Oo, tapos sinabi nagka-quadruple platinum kami. Ano yung feeling na, sila na kasi, ayaw namin kasi talaga nung una mag-recording. Kasi natatakot kami. Siyempre may mga pamilyang umaasa sa amin. So hindi naman lahat sisikat, hindi lahat successful. So inisip namin, pag mahinto kami, mag-stay kami sa Pilipinas, hindi kami makakabiyahe, paano yung pamilya namin? Pero, sige. Nag-try lang. Nag-ipon muna kami sa Japan. Nag-ipon muna kami ng 6 months. Inipon namin yung pera. Kasi kung matambay man kami or hindi kami meron kami makain. Yung gano'n. Ayan. Yung sikat na singer po na yun na ayaw po kayo makasabay, sikat pa rin po ngayon, andito pa rin. Oo naman. Pag nakikita, ano po reaction pag na-encounter nyo? Naiintindihan talaga namin yun nung una. Kasi syempre, iba yung niya Ano kasi siya kung sa kanta niya So masisira ka naman siguro siya sa feeling niya gano'n. Gano'n din kami, natatakot din kami na ma-distract siya sa kanyang show. Gano'n. Pero okay naman, so far, nung nagkita kami ulit, parang walang nangyari. Kasi hindi naman namin yun minasama. Pero, naging challenge siya. Challenge din sa amin. Mas
nag-inspire pa po sa inyo? Ayan, thank you po. Last question ko po, siguro any last memory or pag-uusap po with Miss Mercy na tumatak po sa inyo hanggang ngayon na pwede niyo pong pa-share? Walang iwanan. Galing po sa kanya yung salita na yun. Walang iwanan. Every time may interview kami, lagi niya sinasabi walang iwanan. Tapos siya ang nag-iwanan. Mahal po yan talaga yung ninyo po. Sige. Thank you so much po. Maraming salamat. Ayan. Meron pa po bang gustong magpahabol ng question? Ayan. Meron pa po ba? Ayan. Hello. Hello po. Hello po. Sorry po. Angelica po from Manila Standard. Since po for Valentine concert po itong Halik sa Ulan, do you believe in love po? And Opo. And paano po yung nakakatulong po sa inyo as a band? So, ano po in love, tapos biglang iwalay. Kaya nga basa sa halik. Kasi, halik sa ulan. Kasi nung una yun, di ba? Halik sa ulan. Kasi, love mo na. Tapos biglang iiwanan ka lang. So, kaya, naglakad, nabasa sa ulan. Kasi nag-iwalay. Yun po yung meaning nun. With that po, pag broken-hearted po kayo, nakikinig po ba kayo sa sarili niyong songs? Ano ba yung go-to ages songs? Opo, nakikinig din kami. Kagaya ng kay Mars, yung alam mo hindi namin naririnig lagi kasi yung lagi pinapatugtog yung salamat po yun. Maraming salamat sa inyo na nakita ko ang tuan at tulay na paglalapaya at sa pagtingin pagbalik meron na sapat na liwanag para sa inyo. Yan po yung mga kanta na pagmamahal po. Yan po yung love. Yes! Once again, palakpakan naman po natin ang AG.